Pilipino matatalino rin naman eh. Akala mo ba siguro nadadala mo sila ng ganyan? Nadadala mo sila ng ganyan? Hindi. Alam namin na ikaw ay nagsisinungaling. Na ikaw ay may itinatago. Na ikaw ay mayroon kang kasalanan na hindi mo kayang labanan. Dahil wala kang maipapakitang ebidensya na ikaw ay hindi guilty. Guilty ka kasi. Ang dami, ilang count yun. Aywan ko ba, Sarah, bumalik ka na nga lang doon sa Davao. Dahil yung pagka-ADHD mo ay napupuna na ng mga Pilipino. Ang daming mga tao nagsasabi, bakit ka ganyan? I-reveal mo na what is wrong with you mentally. Kaya ganyan ang takbo ng isip mo? Ganyan ang takbo ng mga desisyon mo? Yan ba ang magpipresidente sa Pilipinas? Siguro panahon para tayo ay magnilay-nilay. Kung ang mga taong gustong-gustong gumawa ng kasamaan o yung mga kumakampi sa kasamaan ay natutuwa sila, hayaan na natin sila, ipagdasal na lang natin sila. Ang isang napaka-importanting issue ngayon dyan sa Pilipinas ay ang pagsasampa ni Sayad na naman sa Supreme Court. O tingnan ninyo mga kaibigan, kung yan ba naman ay, kung hindi ako guilty, bakit pa ako magsusupreme court? Ilalaban ko. Binibintangan ninyo ako ng ganito, lalabanan ko kayo, ay ito ang mga ebidensya ko. Kahit wala na akong abogado, mag-isa ako, ilalabas ko ang aking ebidensya. Kasi ang totoo niyan, nobody can be against the truth. If you present the truth, the evidences that you are not lying, that you are not hiding anything from them, walang laban yan ang mga sabi hahabulin. Anong ilalabas nila kung wala naman? Ito ang totoong ebidensya. Ilalabas ko yan. Hindi ko na kailangan pumunta sa Supreme Court. Hindi ko na kailangan ng 16 na abogado. Kahit nasabihin mo pa, hindi ko na rin kailangan ng spokesperson. Ang kailangan ko lang is, meron akong alalay na magpiprepare ng mga dokumento ng mga paperwork. Pero dahil abogado ako ang haharap sa inyo. Abogado sa abogado tayo. Ganon ang iniisip ng mga Pilipino. Sayad, Sara Duterte. Ganon ang iniisip ng mga Pilipino. Kami nga hindi kami mga abogado, pero iniisip namin ganon. Bakit ikaw hindi mo magawa? May Supreme Court ka, nagpapasaklolo ka na naman sa Supreme Court? Lagi na lang bang ganyan? Bakit hindi mo ilabas ang mga ebidensya mo? Dahil ba wala ka ng ebidensya? Bakit kung talagang sabi nila hindi sila haharap sa sa lower house? Haharap daw sila sa Senado. Doon nila ipaglalaban ng kaso. Bakit pupunta pa kayo sa Supreme Court? Ilaban nyo na lang sa Senado. Diba? Kung yung mga abogado mong yan ay nagsasabing ilalaban nila sa Supreme Court, ayaw nilang lumabas sa lower house. Dahil gusto nila sa Supreme Court daw nila, ay sa Senado raw nila ilalabas ang kanilang mga ebidensya. Oy, bakit? Bakit pa kayo pupunta sa Supreme Court, ano? Yang mga Supreme Court judges na yan, dapat yan ma-impeach na rin. Nakikialam sila. Actually, mayroon tayong 3 branches, di ba? Executive, legislative, and the judiciary. Ang Supreme Court ay nasa judiciary. Ang legislative ay nasa Congress. Ang executive ay nasa presidente. Walang pakialaman yan sa trabaho. Walang pakialaman sa trabaho. Ang pag-i-impeach kay Sara Sayad ay trabaho ng Congress. Bakit nakikialam ang Supreme Court? Hayaan mo munang tumakbo ang proseso. Pagkatapos, tumakbo sila sa Supreme Court kung ang proceedings ay hindi tama. Ganun ang pagkakaalam ko. Kung halimbawa, tinry ka
or you were subjected to unfair trial, then go to the Supreme Court. Pero tapusin mo muna ang impeachment, ilabas mo, ipaglaban mo. Alam mo, ang mga Pilipino matatalino rin naman eh. Akala mo ba siguro nadadala mo sila ng ganyan? Nadadala mo sila ng ganyan? Hindi. Alam namin na ikaw ay nagsisinungaling. Na ikaw ay may itinatago. Na ikaw ay mayroon kang kasalanan na hindi mo kayang labanan. Dahil wala kang maipapakitang ebidensya na ikaw ay hindi guilty. Guilty ka kasi. Ang dami, ilang count yun. Oh, yung threat mo sa presidente, wala ka nang kalabas-labas dyan eh. Sasabihin nila, di ba yung sinabi ni Suntay, ano lang yun, salita lang yun. Hindi mo dapat sasabihin yan kung dito ka sa Amerika nagsabi ng ganyan, na ikaw ay vice president at sasabihin mong ipapapatay mo ang presidente. Matagal ka nang nakakulong, ano? Samantalang ang Amerika has the fairest kind of judgment. Diyan mo makikita, pero huhulihin ka na dahil bawal yan. Diba? That is threat against the authority, the highest authority. Isa pa. Ano na yung threat mo? Yung mga bank records. Sabi nila doon sa pinapakinggan kong mga diskusyon, hindi raw yun crime na hindi niya na yumaman siya ng ganong amount, kung ilang million yung kanyang iniyaman for a certain period of time. Ang hindi tama doon, ang crime doon ay hindi niya inilagay sa salin niya. Yun ang kasalanan niya. Dapat, kahit na kumita ka ng ganun kadaming pera sa loob ng isang taon o kung ilang taon man yan, ilagay mo sa salin mo, saan ang galing yun? Hindi mo nga nilagay. Anong panlaban mo dyan? At yung iba pang mga ini-impeach nila sa iyo. Yung iyong confidential fund. Sabi mo noong hindi pa nag-uumpisa ang impeachment, sabi mo, ilalabas mo. Sabi mo sa iyong bunganga yan, ilalabas mo. Alam mo kung saan dinala. At saka ilalabas mo si Mary Grace Piatos, kung sino-sino pang mga Poncio Pilato dyan. O ngayon, bakit nagtatatago ka? Tapos sasabihin mo pa, hindi na ako nakikialam dyan kasi pinaubaya ko na sa aking mga abogado. Ay naku, kung ako abogado, hindi ko sasabihin yun. Ako ang nakasakdal. Ako ang magtatanggol sa aking sarili kung ako walang kasalanan. Ako ang chief defender of myself. Yung 16 kong mga abogado, hindi kayo mas magaling sa akin, mas magaling ako sa inyo. Ako ang boss ninyo. Hindi ko sasabihin na ipapaubaya ko sa inyo kasi ako ang nakakaalam eh. Ako nakakaalam na wala akong kasalanan. Kaya ipagtatanggol ko yung sarili ko. Kasi alam ko kung ano ang totoong nangyari eh. Kaysa yung sabi-sabi lang sa mga abogado. Ganon ang ibig kong sabihin mga kaibigan. Ngayon, nandiyan na naman sa Supreme Court yan. Aywan ko na lang kung ano naman ang magiging damdamin ng mga Pilipino. Aywan ko ba, Sarah? Bumalik ka na nga lang doon sa Davao. Dahil yung pagka-ADHD mo ay napupuna na ng mga Pilipino. Ang daming mga tao nagsasabi, bakit ka ganyan? I-reveal mo na what is wrong with you mentally. Kaya ganyan ang takbo ng isip mo, ganyan ang takbo ng mga desisyon mo. Yan ba ang magpipresidente sa Pilipinas? Abogado ka? Pumasa ka nga ba sa bar? Sabihin mo sa amin. Bakit hindi ka marunong magsalita? Hindi ka marunong mag-defense sa sarili mo? Abogado ka. Kung ako ang abogado, i-defense ako ang sarili ko. Kukuha lang siguro ako ng 2 alalay ko. Dahil magpiprepare tayo ng mga dokumento, ng mga papel. Hindi ko kayang gawin yan mag-isa. Magre-research tayo. Hahanapin natin sa record ko.
kung ano yung ilalagay natin sa kanila at isusunganga natin sa kanila kung tayo walang kasalanan. Ako ganun, ako ang nasa lagay niya, ganun ang gagawin ko. Dahil wala akong kasalanan. Kung ako pinagbibintangan lang, dahil yun ang sinasabi mo eh. Sinisiraan ka lang. Dahil hahabol ka ng pagka-presidente, dahil wala silang ebidensya. O edi, isunganga mo nga sa kanila na wala silang ebidensya, na mali sila. Ganun na gawin mo, abogada ka eh. O ano? Sige, ilabas mo yung pagka-abogada mo kung abogada ka ngang tunay. So, mga kasama, opinion ko yan. At siguro kailangan ipagtanggol. Kung kayo ay mayroong ibang opinion, ipagtanggol ninyo. Okay? So, alam niyo ngayon sa mga panahon ngayon, siguro dyan sa Pilipinas ay alam niyo pagka Holy Week walang pasok, walang trabaho, hinto lahat ang gawain, humihinto ang galaw ng mundo. Pero sa ibang lugar sa mundo, hindi. Trabaho pa rin. Kahit na yung Biyernes Santo. Hindi yan holiday, lalo na dito sa US, hindi yan holiday. Trabaho, wala. So, ang mga nagsiselebrate lang ng Holy Week dito ay mga Kristiyano. Hindi naman lahat Kristiyano eh. May mga Hudyo, may mga Muslim, may mga Buddhist. So, wala naman silang ganun. Tayo lang mga Katoliko. Kahit na nga, sa bagay, mga Protestante ay nagsiselebrate din sila ng Holy Week kasi mga Kristiyano rin sila. Pero actually, ang Holy Week ay nasa kalendaryo yan ng mga Katoliko. Pero salamat naman at nakikisama ang mga Protestante na kumakalaban sa Catholic Church, pero nagsiselebrate sila ng Holy Week. When in fact, that is in the Catholic calendar. Sineselebrate ng mga Katoliko yan, pero para sa buong mga Kristiyano sa buong mundo, sumasama rin kahit na yung mga Protestante kasi wala silang kalendaryo eh. So actually, ito ay hindi naman talaga ito ang eksaktong petsa kung kailan namatay si Kristo, kailan ipinako si Kristo sa krus. Hindi yan. Sineselebrate lang ito. Binilang lang ito ng mga Katoliko according to their calendar. 'Di ba? Pagka tayo ay mayroong mga yung calendar na church binibilang yun. So binilang nila yung pagkapanganak at saka yung pagkamatay ni Kristo. So nataon na ganito. Noong panahon ni Kristo wala namang kalendaryo So magnilay-nilay tayo ngayon Holy Week.